Yo, what's up mga ka-idol? This is Aniver TV mga ka-idol. Syempre, kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, kung bago lang kayo dito, ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pakiclick yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan paki-follow na rin at paki-like na rin sa mismong video. Napakalaking tulong na po yan mga ka-idol. So, yun. Sa episode natin ngayon mga ka-idol ay bago ang Splash Brother ng Golden State Warriors na si Stephen Curry and si Klay Thompson, ay ito muna si Monta Ellis mga ka-idol, ay siya muna ang bida sa Warriors bago ang Splash Brother mga ka-idol. So ang underrated star noon sa NBA ng Golden State Warriors mga ka-idol. So yun, ating alamin ang kanyang story ni Monta Ellis mga ka-idol. So sa video na ito ay nanggaling kay Kwentong Basketball mga ka-idol. So subscribe natin si Kwentong Basketball, bisitahin natin yan. Marami po yung kino-covered na mga NBA history. So napakaganda po dyan ang mga content ng ating idol. Syempre nasa kanila lahat ng nanggaling yung mga video natin. So, humanap na ng pwesto mga ka-idol para sabayin nyo kung panoorin ang video na ito. Let's go! Bago nagkaroon ng Stephen Curry ang Golden State Warriors ay mayroon munang Monta Ellis na star player at bumubuhat noon sa Dub Nation. Gaya ni Kobe at Lebron ay isa din itong si Ellis na dumiretso na from high school basketball to NBA. Hindi naman may kakailan na talagang may angking husay ito sa paglalaro ng basketball. Bilang isang shooting guard ng Warriors ay talaga namang nagpakitang gilas noon si Monta Ellis mga idol. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang pinapakitang performance sa liga, bakit nga ba hindi man lang siya nakasama sa All-Star Game? Naging underrated nga ba ang 6'3" shooting guard ng Warriors na si Monta Ellis? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-usapan ang kwentong basketball ng star player ng Warriors noon na si Monta Ellis. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2005 NBA draft nang pumasok ang 20 anyos noon na si Monta Ellis sa NBA. Gaya ni Howard, Lebron at Kobe ay isa din itong si Ellis na dumiretso na from high school basketball to NBA mga idol. Siya ay napabilang noon sa second round ng draft bilang 40th overall pick na pinili nga ng koponan ng Napakagaling itong si Monta Ellis mga ka-idol kung napanood nyo yung mga laruan niya dati. So, grabe to. Ito yung naghari-harian muna sa Golden State Warriors mga ka-idol. Golden State Warriors. Sa kanyang rookie season ay pinwesto muna siya bilang bench role. Sa kanyang 49 games na nailaro, 3 beses lang siya naging starter mga idol. Ganun pa man ay nabigyan pa rin naman siya ng magandang minuto ng Warriors na nagkaroon ng 18.1 minutes playing time per game, na umaverage naman ng 6.8 points at 1.6 assists per game. Nakasama na niya noon si Baron Davis na isa ding mahusay na point guard ng koponan. Ngunit hindi sapat dahil wala silang nakakatulong na quality player na tutulong sa opensa. Kaya dahil sa hina na din ng roster ng Warriors ng mga panahon na yon ay nakuha nila ang kanilang 12 consecutive non-appearance sa playoffs mga idol. Tama ang narinig nyo mga idol, 12 season ay hindi nakakapag-qualify ang Warriors noon sa playoffs. Pero sa sumunod na season lang, 2006-2007 season, nang bigyan na ng pagkakataon ng koponan si Ellis para maipakita ang kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Dahil sa season na ito ay pinwesto na siya bilang starting shooting guard ng koponan. Hindi naman nagkamali ang mga coaching staff mga idol dahil tumalon sa 16.5 points per game at 4.1 assists per game ang kanyang stats. At dahil sa kanyang magandang performance na naipamalas sa liga ay nasuklian naman agad ito ng parangal dahil siya ang tinanghal noon bilang most improved player sa season na yon. Well, sa tulong nga ni Monta Ellis ay nabuksan na ang nakakandadong pinto ng playoffs na tumagal ng 12 taon dahil nagkaroon sila ng 42-40 win-loss record at pumwesto sa 8th seed. Bagamat lumambitin pa sila sa 8th seed para makapasok lang sa playoffs, ang importante dun mga idol ay nakapasok nga sila sa postseason game. Sa round 1 ng playoffs na makaharap nila ang number 1 seed noon sa West, ang Dallas Mavericks. Guess what mga idol, dahil tinalo lang naman nila noon ang Dallas na umabot lang sa game 6 ang kanilang serye. Nagpatuloy ang swerte ng Warriors noon kaya nakatawid sila sa semis ng playoffs. Ngunit sa semifinals nang makaharap naman nila ang koponan ng Utah Jazz, mukhang naubusan na ng gasolina noon ng Warriors mga idol dahil isang beses lang silang pinalasap ng panalo ng Jazz. Kaya tuluyan nga silang nalaglag noon sa playoffs.
Well, after nga ng kanilang pagkatalo sa playoffs ay tuluyan muling nakandado ang pinto ng playoffs para sa koponan ng Warriors dahil muli na naman naging mailap sa kanila ang pagpasok sa playoffs mga idol. Kung makikita nyo dito, 5 magkakasunod na non-playoff appearance na naman ang naranasan ng Warriors. Ngunit sa 5 taon na ito ang masasabi natin naging magandang performance para kay Monta Ellis. Dahil maraming mga basketball fans at mga NBA analysts ang nagsasabi na underrated nga itong si Monta Ellis at dapat na mapabilang sa All-Star Game. Kung titignan natin ang kanyang naging performance ng ito mga idol, 2007-2008 season ay umaverage siya dito ng 20.2 points per game. Sa 2008-2009 season naman ay umaverage siya dito ng 19 points per game at noong nakasama na niya si Stephen Curry ng 2009-2010 season ay mas lalong umangat ang kanyang scoring stats sa 25.5 points per game. 2010-2011 season naman ay 24.1 points per game at sa huling season niya sa Warriors 2011-2012 season ay umaverage siya dito ng 20.4 points per game. Sa 5 season niyang ganito ang kanyang naging performance ay hindi siya nakasama noon sa All-Star Game mga idol. Well, kayo na ang humusga mga idol kung karapat-dapat ba siyang mapabilang sa NBA All-Star o baka sadyang hindi nga talaga nakatadhana ito para kay Monta Ellis. Sa kanyang huling season sa Golden State Warriors nang maitala pa niya ang kanyang career high in points in one game. Ito ay nangyari noong February 17, 2012 kontra Oklahoma City Thunder matapos siyang magtala ng 48 points sa laro nilang yun. Talo nga lang sila sa final score na 119-116. Well, after nga ng 7 seasons niyang nailaro sa koponan ng Golden State Warriors sa kalagitnaan ng 2011-2012 season, nang itrade na nga ng Warriors si Monta Ellis papuntang Milwaukee Bucks. Naging kapalitan nila ni Kwame Brown noon sila Andrew Bogut at Stephen Jackson. Ipinwesto agad si Monta Ellis noon bilang starter ng koponan ng Bucks. Bahagyang bumaba naman ang kanyang performance sa Bucks na umaverage ng 17.6 points per game. April 11, 2012 nang matala naman niya ang kanyang best performance sa Bucks versus New York Knicks nang magtala ito sa laro nilang yon ng 35 points, 10 assists, 6 rebounds at 4 steals. Talo nga lang sila in 6-point lead sa Knicks. Well, sa kanyang unang season sa Milwaukee Bucks ay muli na namang nakaranas si Monta Ellis ng non-appearance sa playoffs mga idol dahil sila ay pumesto noon sa 9th seed. Natapos ang kontrata ni Ellis sa Bucks at hindi na nga ito nabigyan pa ng extension pero July 23, 2013 nang pagbuksan naman siya ng pinto ng Dallas Mavericks, siya ay pumirma ng 3-year deal worth $25 million. Well, isa ng top contender ang Dallas noon sa West. Nakasama niya dito ang veteranong si Vince Carter, sila Sean Marion at ang big man sharpshooter na si Dirk Nowitzki. Pinagkatiwalaan naman agad ng Dallas si Ellis nang gawin agad itong starter ng kupunan. Hindi naman pinahiya ni Ellis ang Dallas mga idol dahil umaverage agad ito sa kanyang unang season ng 19 points per game. Take note mga idol, buong 82 games ang nilaro ni Ellis sa kupunan. Pumesto sila sa 8th seed noon kaya nakaharap nila agad ang number 1 seed noon ang San Antonio Spurs. Pero pinalagan ito ng Dallas mga idol, umabot ng Game 7 ang kanilang serye at talaga naman naging dikdikan ng kanilang naging bakbakan. Tinapos nga lang noon ng Dallas kaya sa huli ay tuluyan pa rin silang nalaglag. Pero sa serye nila kontra San Antonio Spurs ay itong si Monta Ellis ang siyang naging efficient ay scorer noon mga idol. Dahil sa Game 7 series nilang yun ay umaverage ito ng 20.4 points per game. Next season ay muling sumubok ang Dallas Mavericks kasama pa rin si Monta Ellis. Nagpatuloy ang magandang inaambag noon ni Ellis sa koponan. Umambag siya dito ng 19 points per game na mayroong 4.1 assists per game. Sila ay nag number 7 seed at muli nga silang nakapasok sa playoffs. Sa round 1 ng playoffs kontra Houston Rockets ang isa sanang magandang performance ni Ellis mga idol. Dahil sa serie nila kontra Rockets ay talaga namang inasahan siya ng koponan sa opensa na umaverage ng 26 points per game. Yun nga lang mga idol ay hindi pa rin sila pinalad na makatawid dahil game 5 lang nang tapusin ng Rockets ang serye. July 14, 2015 nang pumirma naman ng 4-year $44 million contract si Ellis sa koponan ng Indiana Pacers. Siya ay may edad na dito ng 30 anyos. Well, epektibo pa rin naman ang opensa ni Ellis. Sa katunayan siya ay nilagay kaagad bilang starter ng koponan at sa kanyang 81 games na nailaro ay ma-average pa rin ito ng 13.8 points per game. Pero kapansin-pansin na nga lang ang pagbaba na din ng kanyang performance. Nakapasok man sila sa playoffs noon ay nalaglag din sila sa round 1 kontra Toronto Raptors. 2016-2017 ay ang huling season ni Ellis sa liga ng NBA. Tinapos niya ang kanyang karera sa koponan pa rin ng Indiana Pacers mga idol. Pero dito ay sumadsad na ang mababang performance ni Ellis sa koponan na umaverage na lang ng 8.5 points per game at hindi na nga ito kinatuwa pa ng Pacers. Kaya July 16, 2017 ay winib na nga ng tuluyan ng Pacers si Monta Ellis para magkaroon ng salary cap ang koponan at makapag-rebuild sila ng roster. Bagamat winib nga siya ng koponan ay binabayaran naman siya ng Pacers kahit hindi ito naglalaro mga idol. At ang huling paycheck na natanggap
nga niya ay noong 2021-2022 season. Well, plinano pa ni Ellis na makapag-comeback sa NBA ngunit wala na nga ang kupunan na nagka-interes pa sa kanya. Kaya sa edad niya lang na 31 years old ay tuluyan na nga nagretiro si Monta Ellis sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang So yun mga ka-idol, napakagaling talaga itong maglaro. Yun nga lang, hindi siya napasama sa NBA All-Star mga ka-idol. So, credits pa lang sa kanya. Napakagaling talaga itong player na ito. So, yun, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. Hanggang dito na lang. So, paki-comment na lang kung magaling ba talaga itong si Monta Ellis mga ka-idol. So, maraming salamat sa inyong pagpunta. Huwag nyo naman kalimutan mag-follow at sa hindi pa po nakapag-follow sa Facebook mga ka-idol, and paki-like na din yung video natin mga ka-idol. Maraming salamat and see you next video.